King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 73. Pagpatay sa isang martial master ng 7th rank. Boom! Ang figure ni Zhao Fang ay natangay ng hangin, ngunit gamit ang kapangyarihang ito, lumipad siya palabas sa saklaw ng ikalawang pag-atake ng lalaking may isang mata. Ang palad na ito. Ang lalaking may isang mata ay nanigas saglit dahil pakiramdam niya ay hiniwa at nawasak ang kanyang puwersa. Ang mysterious wind palm na natutunan ni Zhao Fang ay lumampas sa peak rank. Kaunti lang ang natutunan ni Zhao Fang, ngunit pagkatapos ng pagsasanay sa 4 na hindi kumpletong holy martial arts, nalaman niyang mas madali ito. Sa mga tuntunin ng kapangyarihan lamang, ang mysterious wind palm ay hindi mas malakas kaysa sa star finger ngunit pinigilan nito ang iba pang mga kasanayan sa mga tuntunin ng kalaliman at idinagdag sa katotohanan na naabot niya ang ikalimang antas ng metal wall technique, nagawa niyang umatras ng ligtas. Ang pagganap ni Zhao Fang ay nakakuha ng palakpakan mula sa iba pang mga henyo. Ang makakuha ng tama mula sa isang martial master at maka-atres ng hindi nasaktan ay isang magandang gawa. Hindi ka makakatakas bata, 60% lang ng lakas ko ang ginamit ko noon. Umalangaw mula sa likuran ang boses ng isang bandidong may isang mata. Ngunit hindi nag-iisa si Zhao Fang. May iba pa mula sa 10 Sky Guards na tumulong at hindi nagtagal, nabuo ang isang agwat sa pagitan ng dalawa na nagbigay daan kay Zhao Fang na hilahin muli ang kanyang pana. Sa pagkakataong ito, ginamit ni Zhao Fang ang kanyang kasanayan na godly archery ang God's Left Eye, na ginawang ganap na mamulong ang mga arrow patungo sa leader ng bandido. Nalaman ng bandido na may isang mata na ang mga palaso ay umindayog sa hangin at nabasag ang pinakamahinang bahagi ng kanyang mga depensa. Shua! Ang isa sa mga palaso ay nag-iwan ng malalim na sugat sa kanyang balikat. Ang eksenang ito ay nagpabuti ng moral ng Sky Guards Battalion. Ang lalaking iyon ay isang mamamana. Lu Xiaoyu at kasamahan niya ay huminto sandali, pagkatapos ay ipinagpatuloy nila ang kanilang pag-atake. Seng! Sa oras na ito, lumitaw ang isa pang koponan at mukhang mas malakas pa ito kaysa sa koponan ni Lu Xiaoyu. Ito ang koponan ni Lei Kong. Kahit medyo malayo sila, makikita pa rin ang kalbo na pilak na figure. Si Lei Kong ay pumangalawa sa 10 Sky Guards at halos naabot na niya ang ika-7 ranggo. Umalis. Agad namang nagutos ang leader ng bandido. Ang kanyang panig ay nahihirapan na ngayon at sa pagdaragdag ng isa pang mas malakas na koponan, wala silang pagkakataon. Brat, kukunin ko ang buhay mo anumang oras. Ang lalaking may isang mata ay malamig na tumitig kay Zhao Fang bago umalis. Kahit kailan mo gusto. Sumagot si Zhao Fang at isang malamig na asher na liwanag ang lumitaw sa kanyang kaliwang mata habang nakatitig siya pabalik sa bandido. Ano ang nangyayari? Nanginginig ang bandido at parang sinaksak ng espada ang kanyang puso, ngunit nang malapit na siyang umatras, hindi na niya ito masyadong inisip. Ano iyon? Naramdaman ni Zhao Fang ang sakit na tibok ng kanyang kaliwang mata at nalaman niyang nawalan siya ng maraming enerhiya sa pag-iisip. Hindi niya alam kung anong klaseng kasanayan ang ginamit niya noon, ang pakiramdam niya ay mabilis na naubos ang kanyang mental energy, pero nakita rin niya ang pagkatulala at takot sa mata ng bandido. Dahan-daang ipinikit ni Zhao Fang ang kanyang mga mata at nalaman na ang berdeng sinag ng liwanag sa kanyang mata ay umabot sa 6 na talampakan siyam, na halos malapit sa 7. Mabuti. Lumitaw sa kanyang mukha si kasiyahan. Dahil nakipag-away siya sa pinunong may isang mata noon, ang kanyang kultibasyon ay tumaas sa pinakamataas na ika-6 na ranggo. Ngayon, ang kanyang tunay na cultivation ay kapareho ni Lei Kong, na pumapangalawa sa 10 Sky Guards. Hahaha. Hindi ka maaaring umalis at pumunta sa gusto mo. Mula sa mga 81 hanggang 2 milya ang layo, lumitaw ang isang magandang batang pilak na buhok. Parang babae ang binata at nakakatakot ang aura niya habang nakatayo sa ibabaw ng puno. Fang Hanyo. Napasigaw ang mga kabataan ng Sky Guards Battalion. Siya ay isang kabataan 15 o 16 na taong gulang. Siya ay isang martial master ng ika-7 ranggo. Ika-7 ranggo. Mukhang nabigla at nalungkot sa parehong oras ang bandidong may isang mata. 28 taong gulang siya nang maabot niya ang ika-7 ranggo at sa oras na iyon, labis niyang ipinagmamalaki ang kanyang sarili. Ngunit nang makita si Fang Hanyo,
Ang lahat ng kanyang kumpiyansa at pagmamataas ay lumabas na parang mga bula. Ang kanyang mga nagawa ay walang halaga kumpara sa kabataang nasa harapan niya. Anong uri ng mga pinagmulan ang mayroon ang mga kabataang ito? Naramdaman ng isang mata na lalaki na may mali. Kung may isa o dalawang henyo na lumitaw, maaaring nagkataon lang. Ngunit kung sabay-sabay silang lumabas, kahit na ang mga retards ay malalaman na may mali. Illusion Sky Stance. Isang silver glow ang nagmula sa katawan ni Feng Hanyo at sa isang iglap, nagpakita siya sa harap ng bandido. Ang bilis ay nagpakilabot sa puso ng amo ng mga bandido dahil ang kasanayang ito ay isang tunay na holy martial art, bagaman hindi pa ito ganap na natutunan. Shattering Mountain Palm. Hindi niya napigilan ang anumang kapangyarihan niya sa pagkakataong ito at nakipagtalo siya kay Feng Hanyo. Boom! Ang dalawang figure ay tumalon habang sila ay naghiwalay. Huwag mong isipin na makakaalis ka. Agad na gumamit si Feng Hanyo ng hindi kumpletong holy martial art at hinabol siya. Ang dalawang figure, ang isa ay tumatakbo palayo, ang isa ay naghahabol ay nawala sa kagubatan. Si Lei Kong at Zhao Feng lang ang nakasabay sa dalawa. Kung mapapatay ko ang bandidong ito, makakakuha ako ng 20 puntos ng labanan. Si Zhao Feng ay nagpalipat-lipat ng lightly floating ferry sa pinakamataas na antas at pinakawalan ang kanyang pinakamataas na ika-6 na ranggo ng paglilinang sa parehong oras. Hindi nagtagal, ang mga figure ay nagsanib sa malawak na kagubatan na naiwan ang isang grupo ng mga pagod na kabataan. Mukhang hindi mas mahina ang Zhao Feng na iyon kaysa kay Lei Kong. Pinag-usapan ng ilang kabataan. Nagpalitan ng tingin sina Lu Xiaoyu at Li Ziwen at nakita ang gulat sa mga mata ng isa't isa. Bago umalis sila ay pinagtawanan nila ang koponan ni Zhao Feng ngunit hindi nila akalain na magiging ganoon siya kalakas. Sa kabila, sinubukan ni Zhao Feng at Lei Kong na palibutan ang bandido mula sa magkabilang panig habang siya ay ginugulo ni Feng Hanyo. Nakuha ni Feng Hanyo ang ilang insight sa isang hindi kumpletong holy martial art at ito ay isang bilis din, kaya alam ng bandido na hindi siya makakatakas. Huwag mo akong pilitin. Ang pinunong may isang mata ay napaungol at gumamit ng hindi kilalang lihim na kasanayan na nagpapataas ng kanyang mga katangian. Breaking Mountain Unlimited. Sumabog ang pinuno, at nagpakawala ng pinakamalakas na pag-atake na mayroon siya na nakipagsagupaan ng husto kay Feng Hanyo. Deng! Nanginginig ang katawan ni Feng Hanyo at bumagsak sa lupa 10 metro ang layo na may dugong tumutulo mula sa kanyang bibig. Mamatay. Hinawakan ng bandido ang dugo sa kanyang bibig pababa at inatake si Feng Hanyo. Hindi maganda. Bulalas ng pilak na figure na nagtatago sa kagubatan. Swoosh! Biglang, isang malabong asher na palaso ang tumagos sa kalasag ng inner strength ng mga bandido at tumagos sa kanyang binti. Arg! Napasigaw ang isang mata na bandido at muntik nang mahulog mula sa langit. Ang arrow ay tumama sa isang acupuncture point sa kanyang binti at kung hindi dahil sa kanyang siksik na inner strength, maaaring maparalisa ng arrow na ito ang kanyang buong ibabang bahagi ng katawan. Gagong bastos. Pamitik sa ere ang bandido at nagpas siyang tumakas. Ang palaso na kakapana ni Zhao Feng ay naglalaman ng kanyang archery god's left eye skill, hindi lang nito niresolba ang sitwasyon ni Feng Hanyo, pinilit din itong tumakas ang may isang mata na leader ng bandido. Mag-ingat ka, sumulyap si Feng Hanyo kina Zhao Feng at Lei Kong pagkatapos ay umupo at nagsimulang magpagaling. Malapit na. Si Zhao Feng at Lei Kong lamang ang nakaharap sa bandido, ngunit ang bilis ng huli ay napakabilis. Bagamat ito ang nangyari, malinaw na nakikita ni Zhao Feng na ang kaaway ay nasa bingit ng pagkatalo. Nakita ng kanyang kaliwang mata ang sitwasyon sa loob ng katawan ng bandido. Nasira ang kanyang mga ugat at organo dahil sa paggamit ng kanyang lihim na pamamaraan. Gago, masyadong persigido ang mga brats na ito. Nagtadyas ang ngipin ng bandidong may isang mata. Bagamat mabilis ang kanyang takbo at alam niya ang paligid, hindi niya maalis-alis si Zhao Feng. Sa kabilang banda, si Zhao Feng ay palapit ng palapit. Kung ganoon ang kaso, isang mapanganib na liwanag ang sumilay sa mga mata ng lalaking may isang mata habang huminga siya ng malalim at kumain ng tableta habang nakaupo. Pagkaraan ng 10 paghinga, lumitaw si Zhao Feng ng 200 hanggang 300 metro sa labas. So,
Hinayla ni Zhao Fang ang kanyang Golden Stairs bow at ginamit ang kanyang Archery God's Left Eye skill. Ang kanyang Archery God's Left Eye skill ay maaaring magbanta sa Martial Masters ng ikapitong ranggo habang siya ay nasa ika-6 lamang. Mamatay ka na, brother. Pilit na pinigilan ng bandido ang kanyang mga sugat habang pinuputol niya ang mga arrow at tinutukan si Zhao Fang. So. Patuloy na hinayla ni Zhao Fang ang kanyang busog at nagpaputok ng 3 palaso na tila 3 tama ng kidlat. Higit pa rito, ang 3 arrow ay naglakbay lahat sa iba't ibang landas at patungo sa iba't ibang lokasyon at iba't ibang oras. Mamatay. Pinutol ng bandido ang unang arrow, iniwasan ang pangalawa at malapit na siya ngayon kay Zhao Fang. Shoo! Ang huling palaso ay dumaan sa kanyang balikat, saglit lang siyang napahinto nito. Isang ngiti ng tagumpay ang lumitaw sa mukha ng bandido. Hanggat malapit siya kay Zhao Fang, buo ang tiwala niya na kaya niyang ibagsak ito sa maikling panahon. One-line star finger. Ang binata sa kanyang paningin ay sumugod sa halip na umatras at biglang, naglabas siya ng makapal na malakas na aura. Sa sandaling iyon, ang pinakamataas na aura ng ika-6 na ranggo ni Zhao Fang ay ganap na pinakawalan. Shua! Ang berdeng linya ay parang isang string habang ito ay gumagapang sa buong gabi na parang bulalakaw. Nalampasan nito ang mga limitasyon ng ika-6 na ranggo dahil naabot ng Starfinger ang mga huling yugto ng ika-4 na antas. Flowing Wind Stance. Pinagsanib ni Zhao Fang ang kanyang kakayahan sa hangin, na nagpabilis ng kasanayan. Nang ngumiti ang bandido, nakita ito ng kanyang mata at nakontra. Shoo! Isang Asher Light ang tumama sa noo ng bandidong may isang mata. Klum! Naninigas ang katawan ng bandido nang may lumabas na dugo sa gitna ng kanyang noo. Puno pa rin ng gulat at takot ang kanyang mga mata, ngunit ang liwanag sa kanyang mata ay nagsimulang lumabo. King of Gods, Kabanata 74. Mga puntos ng labanan. Plop! Bumagsak ang isang mata na bandido sa lupa, huminto ang kanyang paghinga bago siya umabot sa lupa. Kasabay nito, si Zhao Fang ay lumapag din sa lupa. Ho! Dahan-dahan siyang nagpakawala ng hininga at isang malabong asher na liwanag ang nawala sa kaliwang mata niya. Nang patayin niya ang lalaking may isang mata, ang kanyang kaliwang mata ay na-activate na hanggang sa ganap na potensyal nito at ang Flowing Wind Stance ay sumanib sa kanyang daliri, na ginawang maihahambing ang lakas nito sa Martial Masters. Ito ang pinakamalakas na pag-atake ni Zhao Fang. Hindi akalain ng boss ng mga bandido na ang Starfinger ni Zhao Fang ay aabot sa ika-4 na antas at maaari itong umatake sa himpapawid. Ang mga kakayahan ng kanyang kaliwang mata ay nakuha rin ang mga kapintasan ng kaaway at sa ilalim ng kalamangan na ito, nasaksak niya ang noo ng kanyang kalaban. Matapos siyang patayin, kinalas ni Zhao Fang ang mga bagay. Hindi katakataka na ang bandido ay isang martial master ng ika-7 ranggo. Ang pilak lamang na mayroon siya ay 200 hanggang 300, 2 mataas na ranggo na martial arts at isang pinakamataas na ranggo na martial art. Bukod doon, nakahanap din si Zhao Fang ng isang bote ng mahalagang recovery healing pills, na ginawa ang iminungkahing pangalan nito. Nakita ni Zhao Fang ang isang sulat sa mga gamit ng bandido. Pagbukas nito, ang mga nilalaman sa loob ay tila nagpapatunay na mayroon siyang trade deal na nangyayari sa isang maharlika mula sa Maple Fire Country. Ang mga battle point na makukuha ko dito ay dapat lumampas sa 20, dahil may ebidensya na siya ay may koneksyon sa Maple Fire Country. Tuwang-tuwa si Zhao Fang habang inilipat niya ang bangkay sa gilid. Sa oras na ito, isang kalbo ang ulo na pilak na nakadamit na kabataan ay dumating mula sa kabilang panig. Ay lapag. Utos ni Lei Kong, sinusubukang pigilan ang paggalaw ni Zhao Fang. Ano ang sinasabi ni Brother Lei? Mahinahong sabi ni Zhao Fang. Malubhang nasugatan ang bandido noon, kaya ang mga battle point at item ay dapat hatiin sa gitna natin. Malamig at mahigpit ang mukha ni Lei Kong. Nang marinig ito, naramdaman ni Zhao Fang ang galit sa kanyang puso, sinusubukan ng taong ito na alisin ang mga battle point mula sa kanya. Nang lumaban ako sa bandido, mayroon pa siyang 70 hanggang 88% ng kanyang lakas na natitira at pinalabas niya ang kanyang mga huling pag-atake, na naging dahilan upang mas mapanganib siya. Mariing sabi ni Zhao Fang habang nakatayo sa harap ng bangkay.
Napakalaking panganib ang ginawa niya noong nakalaban niya ang pinuno, kaya paano niya maibibigay ang mga punto ng labanan? Hahaha. Brat na nagngangalang Zhao, walang ebidensya ng pakikipaglaban dito at ang isang taong bandido ay pinatay gamit ang isang daliri, sa tingin mo ba nagawa mo iyon? Higit pa rito, walang pinsala sa iyo, kaya paano mo madaling maharangan ang mga huling pag-atake ng isang martial master? Malamig na sabi ni Lei Kong habang kumikislap ang mga ilaw sa kanyang mga mata. Sa katunayan, napakaraming kaina-hinalang puntos kung talagang pinatay ni Zhao Feng ang pinuno. Una, ang bandido ay pinatay gamit ang isang daliri ng walang gaanong pagtutol. Pangalawa, walang anumang pinsala si Zhao Feng at walang marka ng pakikipaglaban. Ang huling mahalagang punto ay noong pinatay ni Zhao Feng ang lider ng bandido, walang ibang kabataang naruroon kasama na si Lei Kong mismo. Dahan-dahan, nagsimulang magtipon ang mga kabataan at nang makita nila ang standoff sa pagitan ni Zhao Feng at Lei Kong, labis silang nagtataka. Matapos nilang tanungin ang dahilan, kung bakit nagsimulang tumawa ang mga kabataan. Bata, itigil ang pagsisikap na nakawin ang aming mga puntos ng labanan, ang aking koponan, ang koponan ni Lei Kong, ay dapat makakuha ng hindi bababa sa kalahati. Ang koponan ni Lei Kong ay lubhang agresibo. Hindi nagtagal, dumating din ang koponan ni Lu Xiaoyu at Lu Chen. Brother Feng. Dumating sina Zhao Yufei at Wang Qi sa kaliwa at kanang bahagi ni Zhao Feng, ngunit tila mahina pa rin ang kanilang puwersa laban sa koponan ni Lei Kong. Anak, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon, ibigay mo sa akin ang katawan ng bandido, ang ebidensya at ang mga samsam at bibigyan ka namin ng ilan sa mga battle point. Mariing sabi ni Lei Kong. Hindi. Malamig na tumawa si Zhao Feng, malakas din ang kanyang ugali. Mukhang tatanggihan mo ang toast ng tagumpay at iinom ang alak ng pagkatalo. Malamig na liwanag ang kumislap sa mga mata ni Lei Kong habang dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay na aatake. Pakiramdam ng mga kabataang naruroon ay hindi sila makahinga. Si Lu Xiaoyu ay nasa gilid na tuwang-tuwa, at si Wang Qi ay may malamig na pawis na lumalabas sa kanyang noo. Ang lakas ni Lei Kong ay pangalawa sa 10 Sky Guards at mayroon siyang 2 sa 10 sa kanyang koponan. Kahit na nagawang labanan ni Zhao Feng si Lei Kong, paano haharapin ni Wang Qi at Zhao Yufei ang iba pang 10? Sa sandaling ito, isang magandang figure ang dumating, habang nagpapadala ng isang hindi matukoy na aura. Feng Hanyo. Marami sa mga kabataang naruroon ay magalang na bumati sa kanya, kabilang si Lei Kong. Pagkatapos ng labanan, mapatla ang mukha ni Feng Hanyo at halatang hindi pa ganap na nakaka-recover ang kanyang pinsala. Matapos malaman ang sitwasyon, nagsalita si Feng Hanyo. Ang isang may mata na bandido ay mayroon ng hindi bababa sa 80% ng kanyang lakas na natitira bago siya namatay. Hua! Bulalas ang nagmula sa karamihan habang nakatingin sila kay Zhao Feng nang hindi makapaniwala. Halata naman, kung wala ako, hindi mo pa rin siya magagawang patayin kahit na sabay-sabay kayong umakyat. Kaya, nakakakuha ako ng kahit kalahati ng battle points. Biglang umikot ang mga salita ni Feng Hanyo. Hindi bababa sa isang kalahati. Parehong tumibok ang puso ni Zhao Feng at Lei Kong. Si Feng Hanyo ay talagang naglagay ng maraming pagsisikap upang masugatan ang isang mata na bandido, sina Lei Kong at Zhao Feng ay parehong walang masabi. Kung gayon, paano ang iba pang kalahati? Tanong ni Lei Kong. Hindi iyon ang aking problema, bukod pa rito ay mayroong Guanzhen Corps na nagmamasid at nagkakalkula. Nagsalita si Feng Hanyo sa isang mapagmataas na paraan. Nang marinig ito, tumanggo ang mga tao. Alam nilang may nagkalkula ng mga punto ng labanan. Shua! Sa oras na ito, isang figure ang nagmula sa mga puno sa hindi kalayuan, ang kanyang bilis ay 2 beses na mas mabilis kaysa sa pinuno ng bandido. Guanzhen Corps. Pakiramdam ng mga kabataan ay nanikip ang kanilang puso. Ang Guanzhen Corps na ito ay umabot sa ika-8 ranggo at nagpadala siya ng nangingibabaw na aura, na nagpasindik pa sa kanya ni Feng Hanyo. Ang Guanzhen Corps ay mga personal na gwardya ni Lord Guanzhen at bawat isa sa kanila ay may lakas na higit sa normal na martial masters. Kahit si Feng Hanyo ay hindi nahanap kung saan nagtatago ang Guanzhen Corps.
Ang 20 battle point para sa pagpatay sa bandido at ang 10 puntos para sa pangangalap ng ebidensya, lahat ay may kabuuang 30 battle point. Lahat ay napupunta kay Zhao Fang. Malamig na inihayag ng Guanzhen Corp. Ano? Ang mga kabataang nakarinig nito ay bamuka ang kanilang mga bibig. Paano naging posible iyon? Nagulat lahat sina Lei Kong, Fang Hanyo, Lu Xiaoyu at hindi nila alam kung ano ang sasabihin. Masyadong bias ang Guanzhen Corp na ito kay Zhao Fang. Ang leader ng bandido ay pinatay ni Zhao Fang lamang, at walang tumulong sa 100 paghinga na kanilang nilalabanan. Ang ebidensya na siya ay may koneksyon sa kaaway na bansa ay tinipon din ni Zhao Fang lamang, kaya lahat ng 30 puntos ay napupunta sa kanya. Ipinaliwanag ng Guanzhen Corp. Nang matapos siya, naintindihan ng lahat. Ang mga patakaran ay ganito. Bagamat si Fang Hanyo at ang iba pang mga kabataan ay may malaking papel sa pagkasugat sa pinuno, ang pumatay sa kanya ay si Zhao Fang lamang. Sumulyap ang Guanzhen Corp kay Zhao Fang at sinabing, hindi masama. Bago siya umalis, naiwan ang isang grupo ng mga ayaw na kabataan na hindi nang ahas na tanungin siya. Gayunpaman, ang ilan sa kanila ay tumingin din kay Zhao Fang ng may pag-iingat. Siguradong nakita ng Guanzhen Corp ang buong eksena ng patayin ni Zhao Fang ang head bandit at sa makatuwid ay ibinigay sa kanya ang lahat ng battle point. Kailangang malaman ng isa na ang 10 battle point ay nagkakahalaga ng isang pinakamataas na ranggo ng martial art, 50 battle points ay maaaring ipagpalit para sa isang half-holy martial art. Ang mga kabataan ay tumingin kay Zhao Fang ng may inggit at selos habang si Zhao Fang ay nakatanggap ng 30 dagdag na puntos. Sa gitna, parehong madilim ang mukha ni Fang Hanyo at Lei Kong. Naramdaman ni Zhao Fang ang lamig na nagmumula kay Fang Hanyo at ang babala sa mga mata ni Lei Kong. Sister Hanyo, nabalitaan ko na ang taong may pinakamaraming battle points ay nakakakuha ng extra reward, hindi naman tayo madaling sumuko di ba? Minang sabi ni Lei Kong kay Fang Hanyo. Sa ngayon, halatang nangunguna si Zhao Fang, na tinalikuran sina Fang Hanyo at Lei Kong. Hayaan ko siyang maging masaya kahit sandali. Muling naging kalmado ang mukha ni Fang Hanyo. Pagkatapos ng insidenteng ito, kumalat ang pangalan ni Zhao Fang sa buong Sky Guards Battalion. Inakala ng ilang kabataan na swerte lang siya, habang kumikislap ang mga mata ng iba. Hindi pa tapos ang misyon at ayon sa nakuhang impormasyon sa mga bandido, ang grupong natalo nila ay pinangalanan ang Desolate Destruction Bandits. Sa lugar, mayroon pang ilang grupo ng mga bandido kung saan ang Deadly Wolves Bandits ang pinakamalakas dahil mayroon din silang martial masters sa grupo. Makalipas ang 3 araw, napatay ng mga koponan mula sa Sky Guards Battalion ang halos lahat ng mga bandido sa malapit. Habang sila ay nakikibahagi sa labanan, ang lakas ng mga kabataan ay tumaas ng mabilis. Sa isang tiyak na araw, ang ilan sa mga mas maliliit na koponan ay nagtipon at inatake ang tagwan ng Deadly Wolves Bandits. Ang namamahala sa pangangalap ng impormasyon ay si Zhao Fang. Sa loob ng lalim ng isang kuweba. Paano nahanap ng mga bastos na iyon ang pinagtatagwan natin? Tumayo ang pinuno ng Deadly Wolves Bandits. Kailangang malaman ng isa na ang pinagtatagwan ng Deadly Wolves Bandits ay nakakabaliw na ligtas, kahit na alam ng isa ang lugar kung saan ito matatagpuan. Ang landas ay lubhang mapanganib at komplikado at mahirap sundan. Ang mga bandido sa tagwan ay nagkagulo dahil ang Desolate Destruction Bandits ay minasacre ng mga misteryosong kabataang iyon. Patayin. Ang mga grupo ng Sky Guards Battalion ay sumalakay. Sabihin sa lahat ng ating mga kapatid na umatras. Naisip ng Deadly Wolves leader ang misteryosong background na mayroon ang mga kabataan at agad niyang ginawa ang kanyang desisyon. Hindi nagtagal, ang grupo ng 20 hanggang 30 lalaki ay nakatakas sa likuran. Patayin. Mula sa likod ng burol ay dumating ang tunog ng labanan. Sampu-sampung palaso ang nagmula sa malapit na kagubatan. Ang isa sa mga kabataan ay may hawak na gintong busog at siya ay agad na nagpaputok ng 6 hanggang 7 palaso, na kumitil sa buhay ng bawat target. Paano nalaman ng mga gagong ito na ganito ang ruta ng pagtakas namin? Huminga ng malamig ang pinuno ng Deadly Wolves. Inilibot ng kanyang mga mata ang paligid at naramdaman niyang nanlamig ang kanyang puso nang mapaupo sila sa isang kabataang may hawak na gintong pana. King of Gods, Kabanata 75.
Larawang nakatalukbong. Ang kabataang may hawak ng busog ay si Zhao Feng. 2 araw na ang nakalipas, ginamit niya ang lightly floating fairy at ang kanyang pinahusay na paningin para hanapin ang tagwan, kabisado pa niya ang lahat ng mga ruta sa malapit at sa ilalim ng kanyang patnubay na inatake ng Sky Guards Battalion ang hideout. Sa sandaling ito, ang pinuno ng Deadly Wolves ay may pakiramdam na ang buong sitwasyon ay nilikha ng taong ito. Mamatay. Ang Deadly Wolves leader ay sumugod kay Zhao Feng. Shua. Ang bilis ng pinuno ay hindi kapanipaniwala, sa ilalim ng liwanag ng araw ay isang mahinang berdeng figure lamang ang makikita. Sa bilis pa lang, nalampasan niya ang isang bandido. So. Nanatiling kalmado si Zhao Feng at ginamit niya ang kanyang Archer God's left eye skill. Agad, 3-4 na palaso ang tumusok sa hangin at mayroon silang espesyal na pattern sa kanila, ang isa ay mas mataas habang ang isa ay mas mababa, ang isa ay nasa harap habang ang isa ay nasa likod. Hinaranggan nila ang daan ng Deadly Wolves leader. Buksan. Napilitan ng pinuno na i-activate ang kanyang inner strength at bumuo ng shield para protektahan ang kanyang sarili. Tuk. Gayunpaman, 2 palaso ang nakalusot pa rin sa hadlang at ang isa ay tumama sa kanyang paa. Ang pinuno ng Deadly Wolves ay hindi makapaniwala na mayroong isang mapanganib na mamamana sa mundong ito. Ipaubaya mo sa akin ang taong ito. Isang magandang kabataan ang nagmula sa kabilang panig, ito ay si Feng Hanyo. Lahat ay umatras. Ang pinuno ng Deadly Wolves ay hindi nang ahas na manatili, kaya ipinalibot niya ang kanyang kasanayan sa bilis at tumungo sa kailaliman ng kagubatan. Ang ilang mga palaso ay muling dumaan sa himpapawid at hamarang sa daanan ng pinuno ng Deadly Wolves na pinilit siyang huminto. Pigilan mo siya. Si Lei Kong at Lu Xiaoyu ay nagmula sa kabilang panig at sa pinagsamang pagsisikap ng 4, madali nilang nalamangan. Sa gitna, si Feng Hanyo ang pangunahing malapit na lumaban, habang sina Lei Kong at Lu Xiaoyu ay umalalay sa kanya mula sa gilid. Si Zhao Feng ang long-range controller at ginamit niya ang kanyang Archer God's left eye skill para higpitan ang paggalaw ng pinuno. Ang pinuno ng Deadly Wolves ay nagluwa ng dugo dahil sa galit, sa kanyang mga mata, si Zhao Feng ang pinakabanta. Tuk. Lumitaw ang mga pinsala sa kanyang katawan dahil sa palaso ni Zhao Feng. Sa isang tiyak na punto, inalis ni Zhao Feng ang pana at inatake ang Deadly Wolves leader. Mabuti. Tumawa ang Deadly Wolves leader, gusto niyang tanggalin muna ang archer na ito, pero may skilled footwork ang kalaban at lagi siyang pinipigilan na pumasok sa malapitan. Ngayon, ang kabataan ay patungo sa kanya para sa malapit na labanan. Mysterious Wind Palm. Isang mahinang Asher Glow ang lumitaw sa palad ni Zhao Feng habang malakas itong bumangga sa pag-atake ng Deadly Wolves leaders. Boom! Nilamon ng airwave ang lahat sa loob ng ilang metrong radius at gamit ang enerhiya, umatras si Zhao Feng ng 10-10 metro pabalik at muling inilabas ang kanyang pana. Ano ang nangyayari? Nadama ng pinuno ng Deadly Wolves na ang kakaibang pag-atake ng palad ay natunaw ang kanyang pag-atake at nakakadena siya sa 1 segundo. At sa gap na iyon, ang mga pag-atake ni Feng Hanyo at ng mga kasama niya ay dumapo sa kanya. Wow! Ang Deadly Wolves leader ay agad na nagluwa ng mga subo ng dugo habang sinusumpa niya si Zhao Feng, ngunit nalaman niyang umatras si Zhao Feng sa labas ng saklaw. Patuloy na nagpaputok ng ilang palaso si Zhao Feng nang nasugatan ang Deadly Wolves leader. Ang pinuno ng Deadly Wolves ay hindi makaiwas at tanging 3 palaso lamang ang kanyang natatanaw sa kanyang mga vitals. Ang isang palaso ay tumusok pa ng kalahating pulgada sa kanyang puso. Exploding Cloud Destruction. Ang bandido ay umungal at sumabog ang kanyang inner strength, na nagtulak kay Feng Hanyo at sa 2 papalayo. Pagkatapos, tumungo siya sa direksyon ng Sky Cloud Forest. Sundan. Si Feng Hanyo at ang iba ay halatang hindi sumuko, ang bandido ay malubhang nasugatan at ito ay isang magandang pagkakataon upang makakuha ng mga battle point. Kailangan kong patayin ang taong ito para malampasan si Zhao Feng sa mga battle point. Pareho ang ideya ng 3. Hanggang ngayon, si Zhao Feng ang nangunguna at ang tanging pagkakataon para talunin siya ay patayin ang Deadly Wolves leader. Sa mga tuntunin ng bilis, si Feng Hanyo ang pinakamabilis,
habang si Zhao Fang ay pangalawa. Anong klaseng lalaki siya? Halimaw ba siya? Nagkatinginan sina Lei Kong at Lu Xiaoyu at nakita ang gulat sa mga mata ng isa't isa. Ang aura na inilalabas ni Zhao Fang ay umabot na rin sa pinakamataas na ika-6 na ranggo. Hindi nagtagal, nakapasok na ang 4 na henyo sa walang limitasyong Sky Cloud Forest. Ang lugar ng bandido ay matatagpuan malapit sa Sky Cloud Forest, kaya hindi na nagulat ang 4 na tatakas ang Deadly Wolves leader sa direksyong ito. Dahil isinilang siya malapit dito at ilang beses nang nakapunta rito, naiintindihan ng mabuti ni Zhao Fang ang tanawin. Hindi nagtagal, si Zhao Fang ang namumuna habang ang kanyang kaliwang mata ay nakalock sa figure. Makalipas ang kalahating oras, biglang nagdilim ang lugar sa unahan. Nakita ng kaliwang mata ni Zhao Fang ang isang eksenang may 10-10 milya ang layo. Tulungan mo ako, Master. Lumipad papunta sa isang puno ang nabasang dugo ng Deadly Wolves leader. Ano? Wala kang kwenta. Ibinigay mo pa ang lokasyon ko. Sa puno, may nakatalukbong na figure na paos ang boses na nakaupo dita. Sa ilalim ng talukbong, mayroong isang pares ng asol na mga mata na nagbigay ng nakakatakot na aura. Plop! Hindi nakayanan ng Deadly Wolves leader ang pressure at lumuhad siya sa lupa. Patawarin mo ako, Master. Wala siyang pagtutol laban sa nakatalukbong na figure kahit na sa kanyang ika-7 ranggo na paglilinang. Wala ka ng halaga. Sa ilalim ng talukbong, isang kulay abong ilaw ang patungo sa pinuno ng Deadly Wolves. Hindi maganda. Agad na ibinuhos ng Deadly Wolves leader ang kanyang inner strength. Kla! Ang kanyang inner strength ay agad na naglaho ng madikit ito sa kulay abong liwanag, pagkatapos ay ang liwanag ay tumuloy patungo sa kanya at ginawa nito ang kanyang katawan sa isang puddle ng itim na tubig. Isang kalansay ang makikita sa itim na puddle ng tubig. Napahinga si Zhao Fang, na 10-10 milya ang layo, ng malamig na hininga. Anong klaseng nilalang ang nakatalukbong na figurang iyon? Isang martial master ng ika-7 ranggo at nawasak lang sa isang galaw. Masyadong nakakatakot. Hindi lang iyon, ang ice blue na mga mata ay tila sumulyap din sa kanyang direksyon. Naramdaman ni Zhao Fang ang pag-freeze ng kanyang dugo at huminto ang bilis ng kanyang paghinga. Roar! 3 mataas na antas na nakamamatay na hayop na nasa ika-8 ranggo ay nagmula sa likod ng nakatalukbong na figure at sila ay nagtungo kay Zhao Fang at kasamahan. Tumakbo. Bumilis si Zhao Fang sa kabilang direksyon. Naramdaman din ni Feng Hanaiyo at ng iba pa ang aura ng mga nakamamatay na hayop at tumakbo rin sila palayo. Bakit magkakaroon ng mataas na antas na nakamamatay na hayop dito? 2 pilak na figure ang lumitaw at nagtungo sa matataas na antas na nakamamatay na mga hayop. Boom! Ang 3 matataas na antas na hayop ay binugbog hanggang mamatay makalipas ang 10 hininga. Ito ba ang tunay na lakas ng Guanzhen Core? Nakita ni Zhao Fang ang buong eksena, hindi napigil ang iklik ang kanyang dila. Anong uri ng kapangyarihan ang pagtunaw ng isang martial master sa isang pool ng tubig? Nang makita ng Guanzhen Core ang nangyari, lahat sila ay nakahinga ng maluwag ngunit ang nakatalukbong na figure ay nawala. Si Zhao Fang at ang 3 pa ay nagpakawala ng hininga nang lumabas sila sa Sky Cloud Forest. Nagtataka ako kung ang pinuno ng Deadly Wolves ay patay o buhay. Sinabi ni Lu Xiaoyu at Lei Kong na ayaw. Sa oras na ito, lumipad ang isa sa mga Guanzhen Core. May pagbabago sa mga plano, ang misyon ay nagtatapos ngayon. Kinakabahan ang boses ng guard. Anong nangyari? Bakit biglang matatapos ang misyon? Si Feng Hanyo at ang iba ay nagtataka. Ayon sa kanilang pagkakaalam, may natitira pang bandido sa lugar. Huwag kang magtanong ng kahit ano. Babalik ang lahat sa Guanzhen Province City. Seryoso ang ekspresyon ng guard. Si Zhao Feng lang ang nag-iisip na ang biglaang pagbabago ay may kinalaman sa nakatalukbong na figure. Ang kapangyarihan ng nakatalukbong na figure ay lumampas sa mga limita sayon ng katawan ng tao. Sa parehong araw, sa ilalim ng patnubay ng 7 hanggang 8 Guanzhen Corps, bumalik ang Sky Guards Battalion sa pinanggalingan nila. Matapos umalis sa lugar ng bandido, nagpakawala ng hininga ang Guanzhen Corps. Ngunit kahit papaano, tila naramdaman ni Zhao Fang na sinusundan sila ng isang pares ng ice blue na mata.
Sa loob ng sukat ng kanyang kaliwang mata, muling lumitaw ang ice blue na mga mata. Pagkalipas ng ilang araw, bumalik ang mga henyo sa Guanzhen Province City at hanggang noon lang nawala ang pakiramdam na tinitiktikan. Ang lungsod ng lalawigan ng Guanzhen ay nasa ilalim ng kontrol ni Lord Guanzhen, ang mga paksayon ay dapat na may ilang pag-iingat sa kanya. Sa loob ng Sky Guards Battalion, kinalkula ng 3rd Guard ang kabuoang battle points. Fang Hanyo, 45 battle points. Lei Kong, 32 battle points. Lu Xiaoyu, 26 na battle points. Ang mga puntos na iginawad sa 10 Sky Guards ay binasa sa pagkakasunod-sunod. Karamihan sa kanila ay nasa 20 o higit pa. Sa wakas, si Zhao Fang na. Zhao Fang, 72 battle points. Nang mabasa niya iyon, nanlaki ang mga mata ni 3rd Guard dahil hindi ito inaasahan. Ngunit ang battle points ay ibinigay sa ilalim ng pahintulot ng Guanzhen Corps kaya hindi naghinala si 3rd Guard. 72 battle points. Nakahinga ng maluwag ang mga kabataan, ang kanyang mga battle point ay madaling nang ibabaw sa iba. Kung ako ang tumapos sa halos patay na pinuno ng ikapitong ranggo, numero 1 siguro ako. Marami pa rin sa kanila ang nakadama na maswerte si Zhao Fang. Hindi nagtagal, ang mga battle point ng lahat ay inanunsyo at sina Zhao Yufei at Wang Qi ay parehong nakatanggap ng tig-20, halos matalo si Lu Xiaoyu na naging dahilan upang lumabo ang mukha ng huli. Nang umalis sila, pinagtawanan nila ang koponan ni Zhao Fang. Pero parang sampal sa mukha ang eksenang ito. Zhao Fang, bilang taong may pinakamataas na battle point, makakakuha ka ng dagdag na reward. Pinalayas ng 3rd Guard ang lahat maliban kay Zhao Fang. King of Gods, Kabanata 76. Dalawang pagpipilian. Isang dagdag na gantimpala. Tumaas ang bilis ng paghinga ni Zhao Fang. Maaari ko bang tanungin ang 3rd Guard kung ano ang gantimpala? Ang unang pagpipilian ay dagdag na 100 battle point at ang pangalawa ay ang lahat ng iyong battle point ay na-clear, ngunit makakakuha ka ng isang holy martial art. Sabi ng lalaki. 100 battle points. Ano? Holy martial art. Ang unang pagpipilian ay maaaring magbigay kay Zhao Fang ng higit pang mga item dahil ang 10 puntos ay maaari nang ipagpalit para sa isang pinakamataas na ranggo ng martial art. Ngunit ang pangalawang pagpipilian ay isang holy martial art. Hindi nakakagulat na ang Guanzhen Palace ay isa sa pinakamalakas na paksayon, madali nitong maalis ang holy martial arts. Malinaw, iminumungkahi ko na piliin mo ang unang gantimpala dahil magagamit mo ang mga puntos na iyon upang makakuha ng higit pang mga item. Tungkol naman sa holy martial arts, napakahirap magsanay para sa mga nasa ilalim ng ikapitong ranggo, kahit na ilang 9th rankers ay hindi ito matutunan. Iminungkahi ng 3rd Guard. Nag-isip ng malalim si Zhao Fang. Ang lalaking ito sa kanyang harapan ay nasa ikatlong pwesto sa mga Guanzhen Corps at isa siya sa mga kanang kamay ni Lord Guanzhen, kaya ang kanyang mga paghatol ay karaniwang lohikal. Kung pipiliin niya ang unang pagpipilian, maaaring makakuha si Zhao Fang ng isa pang 100 battle point at ipagpalit ito para sa isang half-holy martial art at ilang cultivation resources, samantalang ang lahat ng kanyang battle point ay mapapawi kung pipiliin niya ang pangalawang pagpipilian. Malaking panganib ang kailangan niyang harapin kung pipiliin niya ang holy martial art, dahil masasayang lang ito kung hindi niya ito sanayin. Sa logical na pagsasalita, ang unang pagpipilian ay mas mahusay ngunit ito ay isang holy martial art. Isang pagkakataon na malampasan ang martial path at makapasok sa maalamat na holy martial path. Huminga ng malalim si Zhao Fang, nahihirapan siyang magdesisyon. Nakalimutan kong sabihin sa iyo na isa sa mga patakaran ng Guanzhen Palace ay nakasaad na ang mga nasa ikapitong ranggo ay hindi maaaring pumili ng isang holy martial art. Bibigyan pa kita ng 7 araw para magdesisyon. Biglang idinagdag ng Guanzhen Corp. Ikapitong ranggo ng martial path. Tumanggo si Zhao Fang, hayaan ang Diyos na magdesisyon. Sa pamamagitan ng misyon, ang kanyang paglilinang ay umabot sa pinakamataas na ika-6 na ranggo. 7 araw. Kung makapasok siya sa ikapitong ranggo, pipiliin ni Zhao Fang ang pangalawang pagpipilian. Kung hindi niya kaya, kung gayon maaari niyang piliin ang una. Pagkatapos gumawa ng kanyang desisyon, mabilis na bumalik si Zhao Fang sa kanyang kahoy na silid. Pagkatapos ng misyon,
ang walang limitasyong mga kabataan ay pumunta sa Treasury Hall upang ipagpalit ang kanilang mga battle point para sa martial arts, resources at armas. Si Zhao Feng lamang ang nananatili sa loob ng kanyang kahoy na silid. Noong hapon ng araw na iyon, bumalik sina Zhao Yufei at Huang Qi na puno ng kagalakan. Si Zhao Yufei ay pumili ng pinakamataas na ranggo ng martial art at maraming cultivation resources. Parehong ipinagpalit ni Feng Hanyo at Lei Kong ang karamihan sa kanilang mga puntos para sa mga mapagkukunan ng paglilinang, habang ipinagpalit ni Lei Kong ang lahat ng kanyang mga puntos para sa mga mapagkukunan at mga table tasks. Hahaha. Ang bihirang libong taong apoy na damo at tableta ng lakas ng dugo na ito ay tutulong sa akin na makapasok sa ikapitong ranggo. Tiyak na magtatagumpay ako sa pagkakataong ito. Naka-crossleg si Lei Kong sa kanyang kwartong gawa sa kahoy na puno ng pananabik ang kanyang mukha. Ang libong taong sunog na damo ay mas mahalaga kaysa sa iba pang libong taon na mga halaman dahil naglalaman ito ng mas maraming enerhiya kaysa sa iba. Ang tabletang pampalakas ng dugo ay tumulong sa pagkondense at paglilinis ng inner strength ng isang tao at nagbigay ito ng tiyak na halaga ng tulong sa isang taong sumusubok na makapasok sa ikapitong ranggo. Mula sa araw na ito, ang mga kabataan ng Sky Guards Battalion ay nagsimulang maglinang. Nang gabing iyon lamang, maraming kabataan ang umabot sa ikalima at ika-6 na ranggo. Ang ikalawang araw, ang ikatlong araw. Ang ilan sa mga kabataan ay bumuti ng husto. Sa ikatlong araw, isang malakas na aura ang naalis mula sa silid ni Lei Kong, na nagpabuntong hininga sa mga kabataan ng Sky Guards Battalion. Oh my God! Naabot na ba ni Lei Kong ang ikapitong ranggo? Nagbago ang ekspresyon ng mga kabataan. Kasabay nito, nagkaroon ng kaguluhan sa iba pang mga silid na gawa sa kahoy. Ang ika-4 na araw, ang ika-5 araw. Ang mga kabataan pagkatapos ng kabataan ay lumabas sa paglilinang. Si Brother Lei ay 17 taong gulang lamang at nasa ikapitong ranggo na, talagang isang henyo. Hahaha. Hindi ko na kailangan pang tingnan ang mukha ni Feng Hanyo, kaya kong gawin ang lahat ng gusto ko. Naglakad si Lei Kong at naramdaman ang pag-iingat at paggalang sa mga mata ng mga kalapit na kabataan. Sa pagkakataong ito ay lumapit si Lu Xiaoyu. Binabati kita kay Brother Lei sa pagpasok sa ranggo ng Martial Master. Gumawa rin si Lu Xiaoyu ng ilang mga pagpapahusay, naabot na niya ang pinakamataas na ika-6 na ranggo, isang hakbang lang ang layo mula sa ikapito. Nagpapalitan ng ilang salita, hinailan ni Lu Xiaoyu si Lei Kong sa gilid at sinabi ang isang bagay sa mababang tono. Oh, inis ka ni Lei Kong ang ika-10 silid na gawa sa kahoy pagkatapos niyang marinig ito. Si Zhao Feng ay nanatili sa kanyang silid mula nang sila ay bumalik mula sa misyon at walang nakakaalam kung ano ang kanyang natanggap. Tanging sina Zhao Yufei at Huang Qi lamang ang nakakaalam na si Zhao Feng ay hindi pumunta sa Treasury Hall para kumuha ng kahit ano. Ano ang ginagawa niya? Kahit na siya ay magtanim, hindi ba mas madali kung ipagpalit niya ang ilan sa kanyang mga battle point para sa mga mapagkukunan o mga table tasks? Sa sandaling ito, nakaupo si Zhao Feng sa sahig habang ang inner strength sa loob ng kanyang katawan ay dumadaloy sa kanyang katawan. Habang siya ay humihinga, mas malakas pa kaysa dati ang aura na kanyang pinakawalan. Ilang araw na ang nakalipas, kinain niya ang huling 1,000 taong gulang na halaman at naramdaman na ang kanyang inner strength ay nalinis, ngunit hindi matagumpay na naabot ni Zhao Feng ang ikapitong ranggo, sa halip ay kalahating hakbang na lang ang layo niya. Mukhang malabong maabot ko ang ikapitong ranggo sa susunod na 2 araw. Napabuntong hininga si Zhao Feng. Ang pagkakaiba sa pagitan ng ika-6 at ikapitong ranggo ay napakalaki, kaya maraming mga magsasaka ang nanatili sa pinakamataas na ika-6 na ranggo at hindi kailanman nakapasok sa ikapito. Zhao Feng, lumabas ka at tanggapin ang hamon ko. Sa labas ng kwarto, may sumigaw. Lumabas si Zhao Feng sa kanyang silid at napagtantong mayroong isang grupo ng mga tao na nagkukumpulan. Ang hamon ay nagmula sa isang kabataan ng pinakamataas na ika-6 na ranggo. Upang makatanggap ng mas mahusay na pagtrato sa 10 Sky Guards, ang isa ay kailangang maging isa sa 10 Sky Guards. Sige, mag-eehersisyo ako. Hinarap ni Zhao Feng ang isa pang pinakamataas na kabataan sa ika-6 na ranggo. Dragon Soaring Through the Sky.
Gumamit kaagad ang kalaban ng pinakamataas na ranggo ng bilis ng kasanayan at pinakamataas na antas ng kasanayan sa kamao. Tumayo si Zhao Feng nang matangkad ang isang kamay sa likod, pagkatapos ay itinuro niya ang isang daliri sa binata. Bulalas ng binata, ang inner strength na nakapaloob sa isang daliri na iyon ay hindi mapigilan at halos maubo na siya ng dugo. Sa dalawang galaw lang, ibinaba siya ni Zhao Feng. Napakalakas ng inner strength. Itong si Zhao Feng ay parang wala sa tsismis. Bahagyang natigilan ang mga kalapit na kabataan dahil ang lakas ni Zhao Feng ay maaaring mailagay sa top 3 kung hindi sa top 5. Wow, napakalakas! Bahagyang tumawa si Lu Xiaoyu mula sa di kalayuan. Sa tabi niya ay nakatayo ang isang binata na nakasuot ng pilak na kalbo ang ulo. Nagulat si Zhao Feng habang nakatitig kay Lei Kong na umabot na sa ikapitong ranggo. Sa loob lamang ng ilang araw, isa pang ikapitong ranggo ang ginawa. Habang nakatingin sila sa mata ng isa't isa, naramdaman ni Zhao Feng ang puot at lamig sa mga mata ng isa't isa. Noong araw na iyon sa lugar ng bandido, gustong kunin ni Lei Kong ang mga battle point ni Zhao Feng ngunit hindi siya nagtagumpay. Ano ang nagdala sa inyong dalawa dito? Hindi sila natakot ni Zhao Feng, dahil hindi pa siya nakakalusot sa ikapitong ranggo. Kailangan niyang makipag-spar sa isang tao at ilabas ang pagkadismaya. Brat na nagngangalang Zhao, nauna ka sa mga punto ng labanan. Ako, si Lei Kong, gustong makita kung paano mo nakamit iyon. Samilaw ang liwanag sa mga mata ni Lei Kong. Teka. Hayaan mo muna akong makipag-spar sa kanya. Hinamon muna siya ni Lu Xiaoyu. Hindi ikaw ang kalaban ko. Umiling si Zhao Feng. Bagamat kalahating hakbang na ang layo niya mula sa pag-abot sa Martial Master, ang kanyang tunay na lakas ay makakapantay sa mga huli. Ilang araw na tayong hindi nagkikita at ang yabang mo na. Gusto kong makita kung gaano ka nagpabuti. Nagsalubong ang mga kilay ni Lu Xiaoyu habang ginagamit niya ang kanyang pinakamahusay na kasanayang Cloud-Shattering Fist. Break. Bahagyang napabulala si Zhao Feng nang lumabas ang isang berdeng guhit mula sa kanyang mga daliri. Inner strength sa labas ng katawan. Kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ng kalapit na kabataan. Shua. Ang Cloud-Shattering Fist ni Lu Xiaoyu ay natusok ng maliit na berdeng ilaw at isang butas ang lumitaw sa kanyang dibdib. Paano? Hindi ka pa nakakarating sa ikapitong ranggo. Mapatla ang mukha ni Lu Xiaoyu at hindi siya makapaniwala. Tinalo ni Zhao Feng si Lu Xiaoyu sa isang galaw. Dahil si Zhao Feng ay nasa pinakamataas na ika-6 na ranggo at ang kanyang Star Finger ay nasa ika-4 na level, ang kanyang pag-atake ay kapantay ng Martial Masters. Zhao Feng, ang iyong lakas ay lumampas sa aking inaasahan ngunit hindi mo pa rin ako matatalo. Kumpiyansang sabi ni Lei Kong habang dahan-daang naglakad. Matapos maabot ang ikapitong ranggo, pareho ang dami at kalidad ng kanyang inner strength ay tumaas, ang anumang casual na aksyon ay tila malalim. Manahimik ka sa mga walang kwentang salita, kung gusto mo ng away, bilasin mo. Sabi ni Zhao Feng. Mabuti, mabuti, mabuti. Tumawa si Lei Kong sa halip na magalit at biglang lumitaw ang isang silver aura mula sa kanyang aura na Dam Aloy patungo sa Zhao Feng. Final Wind Palm. Ang ikapitong ranggo ng inner strength ni Lei Kong ay sumabog at habang itinutulak palabas ang palad, isang silver airwave ang makikita. One-line Star Finger. Ang dulo ng daliri ni Zhao Feng ay naglabas ng kulay asher na inner strength na gumapang sa kalangitan na parang bulalakaw at bumangga sa palad ni Lei Kong. Hong. Ang puwersang nilikha ng dalawa ay naghugas ng makapal na patong ng alikabok na bomb alot sa dalawang figure.